Magandang araw sa inyong lahat. Ito, nandito tayo ngayon sa ating project na kitchen renovation. And makikita natin tayo ay 4th week na. So, nasa isang buwan na tayong gumagawa dito. And so far, halos nasa konting stage na lang para matapos ito. Well, simulan natin dito sa sliding door. Ayan, ikabit na lang ating supplier from Lucena City. Shout out kay Lucena Glass and Aluminum Supply. Ayan, isa yan sa mga matatagal na nating supplier ng aluminum materials, glass and aluminum supply. So, ito yung sliding door na nilagay. So, dating bintana yan. So, para magkaroon ng access, nilagyan ng sliding door. And napakabit na din ang ating dalawang awning type windows. Dito naman sa pagitan na yan, dyan ilalagay yung cladding made of marine plywood na painted. Tapos lalagyan lang namin ng groove para magmukha siyang yung mga nabibiling PVC cladding. Ang ating kisame, nakabit na rin na yung ibang pin lights. Ayan, dito sa ating dining area. Kulang na lang dyan is yung ilaw sa gitna, yung chandelier, and yung ating cove lights. Yun ay yung ilalagay natin dyan is LED strip lights, which is owner supplied material yan. Then ito na yung ating Fox beam na wood stain na siya. Ito kasi parang lumalabas na divider sa dalawang kisame. It's between the dining and the kitchen area. So para magkaroon ng division, kisame, ilagyan ng Fox beam as per design ng ating interior designer. Then dito naman tayo sa kitchen area. So, nakaabang na din yung ating mga electrical outlets, mga convenience outlet na maikabit pa kasi natin yung mga outlets na yun is pag naikabit na ang ating mga modular cabinets. Nakabit na rin natin ang ating panel door. Itong panel door na to is meron siyang glass and ano din siya, duco finish na sa kahoy. So, halos tapos na yung ating floor tiles. Nagkataon lang na kinulang ng supply yung yung ating interior designer, pero okay lang yun. Maliit na bagay. Mga ilang piraso na lang to, and considered na siya as completed. Ito naman yung ating provision for sa ating kitchen sink, both sa papunta sa sewer line and sa water line. Ito naman ang provisions na to is for the electrical outlets na makikita yan pag naikabit na yung island counter. And dito naman sa papuntang laundry area na, ito yung pinto na dating nakalocate dito sa part na to nung hindi pa natin na-demolish yung wall. So nirelocate lang papunta doon. Nirepaint lang namin siya with quick drying enamel. And makikita natin, labas tayo. Ito, actually ito nagawa na namin ng paraan. Dati kasi lubog itong part na to. Ito elevated yan dito sa part na to. Ito kasi yung level nito is kapantay ng dating laundry area, which is naka-depress from this elevation. Since itong kitchen area kasi ay humabol din sa existing na floor area sa loob ng bahay, so kailangan namin mag-angat na iwan to.
So, nagkasundo na kami ng owner na add-on na lang siya. Okay. So, ito yung nandito yung mga switches niyan para dito sa mga ilaw na ito. Nakakabit na rin yung mga pin lights para sa kitchen area. Alternate yan. Hindi sabay-sabay na magbubukas yan. So, that's 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yung odd numbers magkakasabay, yung even numbers magkakasabay. Same thing din dito sa ilaw sa dining area. Ang magkakasabay dito ay yung magkakasama sa isang switch is yung 4 corners, and magkakasabay sa another switch is yung mga nasa sides naman. Bali 6 pieces yung nasa sides and 4 pieces yung nasa corners. Then ito yung wall na sinarhan namin dahil nirelocate din yung pinto. Ginawa yun ng interior designer para ma-maximize itong wall na to. So, tinanggal namin yung pinto dito and nirelocate dito sa portion na to. So, sinarhan namin yan ng hollow block, plastered, and then finish na siya, painted finish na siya. Same thing din dito sa pintong ito ng ng master's bedroom. Dito naman nagkaroon kasi na dahil ito ay dating wall. So ginawa na lang na napag-usapan lang namin with the interior designer is lalagyan na lang siya ng black na floor tiles para magsilo yung parang sabihin natin border between the tiles ng dito sa living room and doon sa floor tiles ng master's bedroom. So makikita naman natin dito sa loob. So yun yung dating wall na dyan dati yung pinto and napalipat na dito. Ang kagandahan kasi doon sa wall nung nasarhan yon, yung part na yon is pwede maglagay ng mga decorations, wall decorations, ma-maximize yung wall. And dito naman sa part ng entrance dito sa kwartong ito is kahit pa paano hindi agad yung kwarto ang makikita. Magkakaroon ng privacy yung owner dito sa room na to.